Greetings to all of you. Good morning, sir. Good morning, mates. My name is Lanzao Kilo and I'm the group leader. This is our reports, management skills. And this is our reporters, Fritz Patron, Lanzao Kilo, Gerald Unido, Alex Reynante, Emerson Osenar, and CJ Nipas. Good day, Sir Yamson, and hello everyone. So we have here is the 6 management skills. So before I start, I'd like to be sorry for my voice because medyo paos po ako ngayon. But I will do my best to report. So let's continue. So we have here the 6 management skills. So let's recall first let's define first what is management skill. So management skill refers to the skills necessary to run an organization or corporate. Yan. So in Tagalog, ito yung mga katangian ng isang management. Ito yung mga dapat na katangian ng isang management sa pagpapatakbo ng isang organisasyon o ng isang samahan. And okay, let's continue. So what we have here first is the understanding the needs of different stakeholders and communicating with them appropriately. So let's highlight first what is the meaning for stakeholders for those who don't know. Stakeholders, some examples of this are investors, employees, and suppliers, customers, or government. So, ayan. But what we have here, simple definition for stakeholders is that this is a group or individuals that has an interest in any decision or activity of an organization. So, in Tagalog, yung stakeholders ay ito yung mga kasapi o mga kasama natin sa isang samahan. So, let's continue. So, ang meaning ng unang management skill natin ay mahalagang maunawaan natin ang kailangan o ang mga hinahanap ng ating mga stakeholders o kung ano ba yung mga concern ng ating mga kasapi. So, and also, in a way na may proper communication sa kanila kasi alam nyo yun, bilang nasa management tayo, hindi pwedeng dadaanin natin sa init ng ulo or dadaanin natin sa mga pabalang na salita. Dapat lagi may proper approach. So, okay, let's have an example. So, ang best example I have is, okay, ako na lang sa sarili ko. Bilang plus president, let's say sa nagpapamiting kami, ay nagpapamiting ako time to time sa aming section, and ang flow ng meeting namin is of course ilalapag ko muna sa kanila yung agendas, etc. And after that, open na yung floor for their questions and concerns. And ang good thing doon sa meeting namin is we never shouted at each other. We deliver our concerns appropriately. Okay, kasi we believe na lahat naman ay madadaan sa mabuting usapan. So, ayun. So, ayun yung pinaka-point ng una nating management skill. Mahalaga maunawaan natin ang mga kailangan ng ating kasapi with proper communication. So, okay, let's continue to the second one. Bringing people together to solve problems. So, in Tagalog, ito yung kakayahan mong magbuklod or kakayahan mong pagbuklod-buklod din yung mga kasapi mo to give a solution to a problem. So, ito, sobrang plus points if meron kang, or sobrang plus points if charismatic yung personality mo. Kasi, alam mo yun, bonus din if sanay ka sa public speaking. Kasi, you're a good communicator, di ba? Madali mo makuha yung loob or madali ka mag-approach ng tao. So, ayun. So, dito, sinasabi lang naman or pinopoint out sa management skill na to is dapat hindi ikaw yung maging dahilan ng away sa samahan. So, ayun, kasi
management skill mo yung pagsamahin eh. Okay? Pagsamahin, pagbuklodin mo lahat ng mga kasapi mo para magkaroon kayo ng brainstorming para masolusyonan nyo yung isang bagay. Hindi para mas palalain pa. So, ayun. Okay, let's continue. Next one we have is developing new ideas to solve customers. So, ayan. Oh, sorry. Developing new ideas to solve customer problems. Problems pala. So, nagsabi ng customer. So, sige, let's go with our micro communication. Let's go with our micro community. So, in our contemporary time, alam naman natin na progressive ang mundo. What do we mean by progressive is continuous ang pagpasok ng ideas, continuous ang pag-usbong or ang advancement ng mundo. And kasabay nito, of course, kasabay din ang pagpasok ng continuous na mga reklamo or concerns. Kasi pag may idea, of course, may concern. I mean, if may idea, So, ayun. I hope you get what I mean. So, dito sa developing new ideas, laging dapat bilang management, at katangian nyo dito is dapat lagi kang creative or dapat makapag-isip ka ng mga improvise on the spot. So, mas better if yung maiisip mo yung solution is sustainable. So, what do you mean by sustainable is yung pang matagalan na solution. 'Di ba sa samahan, pag may problema, hindi pwedeng laging band-aid solution. Kasi kaya nga kayo nagkaroon ng samahan, 'di ba? Kasi long term, nakikita niyo yung long term vision pang matagalan. Hindi lang kayo samahan for 1 week, hindi kayo organization for a month, organization kayo for years, okay? Dapat ayun yung vision pang matagalan, hindi band-aid solution. So, ayun. So, ayun ang pinopoint out sa developing new ideas to solve customer problems. So, let's move forward. Next na management skill is cultivating relationships with customers. So, yan, gumamit ng cultivate. So, let's define again what do we mean by cultivating relationships. So, this simply means putting in the effort to develop and maintain strong connection with others. So, in Tagalog, ito yung nag-exert ka ng effort para magkaroon kayo ng magandang relasyon ng customer or nung kausap mo or nung kasama mo. Yun ang meaning ng cultivating relationship with customers. So, okay. Let's dig deeper. Let's give an example. So, pinakamaganda example with customer na, okay, personal experience ko na lang. Dito nga sa micro community na lang. Coffee shops. When it comes to coffee shops, alam naman natin na yung crew nila sobrang friendly ng approach, di ba? Like, pag bibili ka pa lang, tapos uupo ka na doon for hours, like, hindi ka nila papakialaman or tatanungin, aalokin ka pa ng menu. Bukod sa friendly yung mga crew, friendly din ng environment. So, ayun, bukod, personal experience, like, pag twice, thrice, or more times ka na nakabili sa kanila, meron na kayong relationship ng crew eh. I mean, nakakausap mo na sila time to time, like, nakakamustahan mo na sila. Ganun sila ka-welcome sa kanilang customers. So, ayun. Next management skill is building trust within your team. So, ayan, building trust within your team. Bakit kaya siya naging management skill? So, ito, isang magandang katangian ng management is yung pagbuo ng tiwala sa mga kasamahan natin. Kasi ang tanong pala dito is paano mo mabubuo ang tiwala ng yung mga kasama, di ba? Yung mga kasapi.
So, bilang management, dapat in order for you to gain the trust of your colleagues or yung mga stakeholders, you need to give them a positive result. Di ba? Kailangan mong magpakita ng magandang outcome na meron kayong achievement, meron kayong nagagawa, progressive. Okay, may napupuntahan yung samahan. So, dito, bukod sa, kasi malaking factor yon sa mga stakeholders na pag nakita nila yung management na maayos, sobrang magiging goods yung stakeholders. So, kasi mag-iiwan yun ng magandang impression sa kanila. So, building trust within your team, ayun nga. So, once na na-gain mo na yung trust ng iyong mga colleagues o mga kasapi mo nga o mga kasama mo, dito na papasok yung they they can rely on you. Okay? Once they can rely on you, now then, you can rely on them. Okay? So, tulungan lang. Ganun lang din naman sa management. Nagre-rely sila sa nasa taas, sa mga management. And then, of course, management sa mga stakeholders. Doon di kayo nakabase. Okay? So, ayun. Doon, isa din, I'd like to add na info about sa building trust within your team is if ang management ay standing firm and professional. Sobrang laking factor and impression din nun sa mga stakeholders. So, ayun. Take note of that. The last management skill we have is using emotional intelligence. Ayan. Mukhang malalim tong na katangian ng isang management. So, again, let's dig deeper for this one. So, first, let's define what is emotional intelligence, okay? So, this emotional intelligence is the ability to manage both your own emotions and understand the emotions of people around you. Okay? So, dito sinasabi lang naman na meron kang kakayahan na mapagsabay or mabalance yung sariling emotions mo and yung mga emotions ng mga kasapi mo o mga kasama mo sa samahan, di ba? So, ayun, and another definition, it is the ability to understand, use, or manage your own emotion in positive ways, to communicate effectively, overcome challenges, and diffuse conflict. So, medyo similar din siya sa first definition, pero dito, inad na yung kakayahan mo na mabalance yung emotions mo ay magamit yon in a positive way. Okay? To solve problems or malesen yung mga conflicts within your organization. So, dito, kasi alam naman natin na bilang nasa loob ng management, may times talaga na mako-corner yung management when it comes to heavy or difficult decision makings to made. Okay? So, kasi bilang nasa management, papasok talaga yung problema eh. Magpapatong-patong talaga yung problema. So, mai-stress talaga yung mga nasa taas. Pero, dapat ba na mas lamang na stress tayo? Dapat bang mas lamang na stress yung management? Or ma-turn mo tong stress into a positive one? Okay? So, kung ito yung stress, dapat mas motivated ka, mas aangat yung productivity mo over the stress. Kasi pag lumamang yung stress, wala na. Mahahawa yung mga nasa baba mo or yung mga kasama mo. Okay? Dapat bilang management, dapat meron kang katangian na mabalance. Okay? Kasi once you acquire this emotional intelligence, alam mo kung kailan ka magre-relieve ng stress mo. Okay? Alam mo kung saan mo siya ilulugar. Okay? So, ayun. So, okay, let's recall the 6 top management skills.
First one we have is the understanding the needs of different stakeholders and communicating with them appropriately. Next, bringing people together to solve problems and developing new ideas to solve customer problems and cultivating relationships with customers. And next, building trust within your team. And last one is using emotional intelligence. So, on to the next slide. Okay, so what we have here is the skills needed for the top level management. Grabe, no? So, pag sinabing top level management, ito na yung mga nasa pinakataas or ito yung mga group of people who directs and controls an organization in the highest level or yung mga pinakataas na, and usually sila yung may mga title na chief, ayan, mga executive, and etc. and many more. So, ayan. So, sabi dito, here are the 8 commonly sought after skills for upper management jobs. So, ano ba ibig sabihin ng sought after? For those who don't know, sought after means is the desired skills or the required skills, o ito yung mga hinahanap na skills sa mga upper management jobs. So ito, medyo madami-dami sila, and let's start. So ang una is of course leadership skills, and sobrang self-explanatory na itong leadership skills, pero let's recall, leadership skills dapat meron ka nito kasi ito yung kakayahan mo na mag-influence ng other person or ng yung mga kasama, di ba? So kasi pag nasa taas ka na, I mean nasa pinaka higher position ka na, dapat of course marunong kang magpasunod, di ba? Alam mo yung authority mo, alam mo yung boundaries mo or duties and responsibilities mo, di ba? Kasi nasa pinakataas ka na eh. So ayun. Next one is management skills. So dito sa management skills, discuss lang natin earlier. So again, I will repeat. This management skills is the skills necessary to run an organization or a business. So management skills, given nga dun kanina na binanggit natin na dapat understanding ka sa mga stakeholders mo, alam mo yung mga concerns and paggamit ng emotional intelligence. Ayan, dito na ulit papasok yun sa management skills. Okay, next one we have is the interpersonal skills. So interpersonal, so itong interpersonal skills, ang simple definition nito is it will help you to build personal and professional relationships, as well as communicating with workmates or with others effectively. So, itong interpersonal skills, it combines personality traits and various social traits. So, dito sa interpersonal skills, ito yung kakayahan mo na makisalamuha. Okay? Or ano ba yung term? Ayun na yung pinaka-term pala. Makisalamuha sa mga kasamahan mo. Okay, so, ayun. Next one we have is this personal character. So, dito, bakit kaya siya nasa top? Well, given naman siya na personal character siya kasi dapat meron ka talagang good personal character, okay? You acquire a good trait, okay? Your good behavior, good attitude, and good manners. And lahat yon papasok sa personal character. So, ito personal character, ang nakapaloob dito is of course your personality, your experiences, talents, and capabilities, and sometimes social status. And all of that are used to describe a person. So, okay, let's continue. The next skill, the sought after skill, is the decision making skills. So, ito, sobrang tunay na to sa mga high-end job o sa mga higher position. Sobrang isa to sa pinakamabigat na skills
na katangian. So, ayan. So, bilang decision making skills nga, dapat ang decision mo lagi is for the betterment of the organization or the business. Kasi if you're a chief or a higher up, sobrang bawat decision mo may matatamaan at matatamaan talaga. So when you're a higher up, mas nasa priority mo yung greater good. Okay? Yung mas nakakabuti sa nakakarami. Ganun lagi. Kasi ganun naman talaga dapat. Greater good when pag nasa isang organization ka. Ayan. So dito also sinabi rin na once you are making a decision or a difficult decision, dapat you are ready to face also the consequences. Kasi hindi naman lahat ng decision sa management is successful. Hindi naman lahat yan natutuloy or natutupad. Lagi at laging merong sasabit. 'Di ba? Pero ayun, bilang nasa taas nga, dapat ready ka to face or sumalo ng mga consequences nitong decision mo. Kasi ikaw yan sa'yo yan 'di ba? And ayun. Let's move on. Next one we have is analytical skills. So, dito, analytical skills, okay, let's define analytical. So, these analytical skills is help you dig into problems and come out with facts-based solutions. So, ayun na, nasa definition na. Sinabi na ang katangiang analytical o analytical skills is dapat lagi kang nakabase sa facts. Dahil ikaw yung nasa pinakamataas, dapat laging fact-based. Lagi, hindi ka pwedeng maniwala sa mga sabi-sabi or mga rumors lang, 'di ba? So, dito, kasi dapat, and dito sinabi rin pala na never assume unless stated or evident. Okay? Bilang nasa taas, ang karugtong kasi nito analytical skills is, ang kasunod na ito, decision making 'di ba? Kasi, ayun nga, pag nagpadala ka or nagkaroon ka lang ng maling information, misinformation, madadamay na agad yung mga nasa baba mo. So, bago ka magbaba sa kanila ng instructions, dapat double, triple, 4 times na check talaga dapat. So, ayun. And, okay. Next one we have is the communication skills. So, ayan. Dito sa communication skills, parang no need na siya i-elaborate. Kasi parang dapat, ito na yung pinaka-basic requirement sa management skills or sa mga high-end na positions sa job, high-end jobs, 'di ba? Communication skills. Pero sige, let's elaborate. Kasi na rin siya in relation or connected din siya sa leadership skills, management skills, and interpersonal skills, 'di ba? Pero ang gusto i-highlight dito, kaya siya kasama sa SWOT and skills, ang gusto i-highlight dito is that in any situation, there is always a proper communication. Okay, there is always a proper approach that no matter what situation you are in, if you're wise, you will maximize the potential of your ability to communicate. Okay? Kasi if you are in the higher positions, and of course, you are expected to be professional, act like a professional, and think and speak as a professional. So, ayun. And for our last thought and skill is the listening skill. Ayan. So, kasi usually ang nangyayari kapag nasa pinakamataas na pwesto ka na wala ka nang pwedeng pakinggan, parang ganon. Kasi
ikaw na yung dapat pinapakinggan. Which is wrong, di ba? Kasi, ayun nga, bilang head, ikaw na yung nagmamanage sa lahat, ikaw na yung nakatingin sa lahat, ikaw na yung nagsusupervise sa lahat. So, bilang head, dapat lagi kang all ears sa mga nasasakupan mo, sa mga kasapi mo, di ba? Wala dapat biases. Wala ka dapat kinakampihan. Kung may problema dito, dapat alam mo na lahat eh. I mean, alam mo na dapat yon. Dapat hindi ka blindsided. Okay? So, as I said earlier nga, dapat walang biases, wala kang you are not taking sides. Ayun. Dahil, of course, through listening, dito ka rin magiging ito yung magiging pundasyon mo to analyze what's your next move or your action, di ba? Kasi through listening, basically dun mo malalaman yung concerns ng mga sasakupan mo. And pag na-receive mo na yung mga concerns nila, you will analyze. Okay? Of course, with your team, with your board, di ba? You will analyze the possible sustainable solution na pwede nyo makam up and execute that action plan, di ba? So, ayun. And I like to add a quote, of course. And a good leader is also a good follower. Bago ka naman maging nandyan sa pwesto mo, naging ka rin tagasunod naging follower ka rin muna ng mga former na chief dyan di ba? So, naging tagapakinig ka rin naman muna. So, kung ikaw na nasa taas, dapat mas all ears ka na sa lahat. Okay? So, ayun yung pinopoint out dito sa listening skills. Na bilang head nga, dapat hindi sarado. Hindi yan sarado. Dapat pina-welcome mo lahat. So, ayun. So, thank you, sir. And next slide. So, my name is Lanzo Oquillo and my topic is all about the 5 characteristics of good managers. The first one is a positive attitude and ability to motivate. The second was excellence communication skills. The third one is willingness to delegate and ability to prioritize. And the fourth is flexibility and adaptability. And last, empathy is humanity. The first one is a positive attitude and ability to motivate. So, sa pagiging leader po, kailangan kontrolado po natin ang ating mga sarili sa mga problema po ng ating company. And ma-motivate po natin ng maayos ang ating mga member upang mas maging flexible at maging maayos po ang takbo ng ating management. So, the second was excellence communication skills. So, dito naman po is kailangan open po tayo sa ating mga kasama upang malaman po natin ang kanilang mga opinion at be open to each other so that your relationship can be improved. Then, the third one is a willingness to delegate and ability to prioritize. Ibig sabihin po niyan, is a good characteristic po na pagiging isang manager ay mayroong initiative sa sarili na gumawa po ng mga bagay para po sa ikakabuti ng samahan, grupo, kumpanya o kanyang nasasakupan. And the fourth one is flexibility and adaptability. Ito po yung kakayahang umangkop sa pabago-bagong pangyayari sa mga katangian na madaling ibigay po ng manager. Dahil po doon is nakakagawa po tayo ng mga malikhain na mga solusyon sa company. And the flexibility naman po is yung kakayahang sumubok po ng mga bagong aktibidad. Then last po is empathy. Ang empathy naman po is bilang manager po, kailangan po matuto ilagay ang sarili natin sa sitwasyon ng ibang tao. Halimbawa po, hindi po nakapasok ang empleyado. Kasi may sakit po itong nararamdaman. Kailangan po unawain po ng manager yun. Kasi yung mga ganong sitwasyon po is nangyayari rin naman po sa mga manager. And last one is humility. Ibig sabihin naman po niya is kababaang loob. Matuto po tayo magpakumbaba sa lahat ng tao o empleyado kasi kahit po nasa mataas po tayong posisyon, wag po tayo maging abusado o maging mayabang. So, short information lang po about sa importance of good management. So, based po dito, ang isang mahusay at magaling na manager dapat ay nakakagawa ng maayos at tamang desisyon sa pagpapalakad ng negosyo. Dapat po ay nakakapagbigay nito ng magandang oportunidad sa lahat para sa ikakaunlad po ng mga tao. Sa kabilang banda po, dapat ay napoportihan din ito ang negosyo sa anumang banta na maaaring ikasira ng negosyo at para sa kapakanan at ikakabuti po ng lahat.
So these are the key benefits. Key benefits number one, providing vitality to organization. Infusing vitality on an organization involves of fostering innovation, encouraging open communication, nurturing a positive work culture, empowering employees, and adapting to changes. It's about inspiring engagement and a sense of purpose within the team. So, key number two, topmost activating element. A business is constituted by several elements: men, money, materials, machines, methods, markets, and managements. Of these seven M's, the most vital and strategic factor is the management. It is the capacity of the managers that accounts for the ultimate success or failure of the concerns. Key benefits number three, key to productive or key to productivity. Often thrives with a blend of organization, prioritization, focus, and balance between work and breaks, finding methods that suits your style, eliminating distractions, and setting clear objectives can significantly boost productivity. The last key benefit is achievement of goals. Achieving goals involves setting specific, measurable objectives and taking action to accomplish them. It often requires dedication, planning, perseverance, and sometimes adjusting your approach along the way to reach a desired outcome. Key benefit number 5, better performance. As we all know, better performance is ito yung maayos ng pagtatrabaho. Yes. Paano nga ba natin maiayos ang ating trabaho? Kailangan natin ng teamwork at alamin natin kung ano talaga ang goal natin. For example, magaling makisama yung manager natin. So, ano ang kailangan natin gawin sa kanya? Kailangan natin siya pakitaan ng maayos na trabaho, maayos na pakikisama, at yung mga kasama nating sa team, mga katrabaho natin, may sarili-sarili silang goal. So, kailangan natin silang samahan sa kanilang goal at kailangan natin maging isang teamwork para ang trabaho ay maging maayos at maging madali dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang goal. So, kailangan natin tulungan ang isa't isa. Key benefit number 6, creativity. For example, sa business. So, ito yung nagbibigay ng pagkamalikhain pag-iisip sa atin sa araw-araw para makapagbigay tayo ng idea kung paano natin mapapatakbo ng maayos, paano natin gagawin tama yung mga mali sa ating business. So, ito yung creativity. Siya yung parang nagbibigay sa atin ng imahinasyon kung paano at ano ang mas maayos na gawin sa ating business. Key number 7, coordination of various interests. So, dito, ini-ensure nung manager na pagtugma-tugmain yung iba't ibang interest na umiira sa ating organisasyon. For example, sa magkaibang grupo ng mga interesadong partido, yung interest nila is minsan nagkakabanggaan. So, ang ginagawa nung coordinator, sinusubukan ng manager na i-manage, sinusubukan ng manager na i-coordinate lahat ng magkakaibang interest. Parang minamanage para balansehin, ganun. Key number 8, proper utilization and national resources. So, dito, in-ensure nung tagapamahala na nasa wasto at maayos na paggamit yung mga tao sa ating likas na yaman at pinipigilan niya yung maling wasto na paggamit nito. Dahil isa sa mga saninang pagkakasikip ng mga industry sa ating bansa ngayon is yung maling tao ang pinagpapamahala nila. Maling tauhan yung pinapamahala nila. So, kaya nagiging hindi makaagham yung proseso ng ating pamahalaan. Parang hindi angkop, hindi tama, ganun. Hi guys, my name is Emerson Osinar and my report is driving force of motivation. Management acts as motivating force by way of creating a
favorable working environment, coordinating the disorganized parts of production and leads them to achieve the desired goals of the organization. As a driving force, management inspire people, needs them into one entity and creates condition for the optimum use of resources. And this is my explanation. The driving force behind human motivation can be biological, emotionally, social, or personal in nature. And this is my second report. Key benefit number 10. Introduction of modernization and innovation. Being faced with stiff competition, the manager have to foresee the future and to devise ways and means for encountering such competition. By looking into the future, they introduce necessary modernization and new innovation in different spheres of work. Innovation of new varieties that of products, application of new management technique, use of new machinery, production technique, and technology helps to make the business dynamic for achieving success in the long run. And this is my explanation. Modernization is a process as a social change that is based on kailangan din natin ng mga bagong machine para mapadali ang ating mga gagawin sa pang-araw-araw na buhay. And this is my third report. Key benefit number 11. Proper tackling of business problems. A successful manager serves as a friend, philosopher, and guide in tackling business problems. Good manager takes right decision on all matters of an enterprise and run the business on the right track. They are able to solve various intricate problems of enterprise with their practical outlook and skill of performance. This is my explanation of a key benefit number 11. To approach problem solving successful, you need to magtatag ng mga pare-parehong proseso na makakatulong sa inyong gawain or any activity. And this is my fourth report and last report. Key benefit number 12. Good standard of living. Management, being a very much powerful and purposeful in the creation of utilities, can help people to lead meaningful lives and make a significant social contribution. A sound management develops and strengthens the national economy and enhances people's standard of living and improves the standard of living of the workers by increasing their productivity and earning it. Improves also the standard of living of the consumers by producing new varieties of commodities and creating new taste and passion. And this is my explanation of my last report. The standard of living consists of the individuals having the basis such as food, shelter, social, and interaction. Good morning, sir. My name is Carlos Ginencini Paz. I'm reporter of Group 7. Report ko is establishment of industrial peace. Peace in industrial can be made by good management. Yung industrial daw po, sir, is tungkol ito sa pagkakaroon ng maayos na ugnayan at samahan sa mga nagtatrabaho sa isang kumpanya. At nagbibigay ito daan sa mas maganda pang pagtatrabaho at mas mataas na produksyon sa isang kumpanya. Economic development government can expand the economic development of the country and remove the probability of the messes by preparating proper plans and policies with the help of management. Yung economic development naman, sir, is ito yung nagpa-process and improvement ng isang bansa o community. Ito ay nagrepresentas ng pagtaas ng kabuhayan at pag-angat ng pamumuhay ng mga tao. Kapag may economic development naman kasi, sir, mas nakakamit ang mas marami pang trabaho at mas malawak na business sa mga negosyo at mas marami pang trabaho para sa mga tao at is also mas pagtaas ng sahod. Well, creating organ, the social impact of good management
it also very significant. Yung well-created organ naman sir is ito yung tumutukoy sa institution o organization na nagbibigay daan sa creation ng yaman sa society. Ito ay tumutukoy sa sector of the economy or groups that contribute to the production of goods and service, leading to the economic growth and improved livelihood for people. So we have 9 great qualities of a managers. The first one is excellent coach. The second is the care about development. The third is a great communicator. And the fourth is emotionally resilient. And the fifth is a fair treatment. And the sixth is current innovation. And the seventh is spread positivity. And eight is empower teams. And last is the care for their teams. And this is our Bible verse. He who ignores disciplines despises himself, but whoever heeds a correction against understanding. And thank you very much for listening, and I hope you understand the report of our group. Thank you and have a nice day.